Ng aming naipangako sa inyo kanina sa pagsisimula ng ating palatuntunan, isa sa ating makakapanayam ngayong araw na ito ay mahalaga sapagkat tuturuan tayo at bibigyan tayo ng senaryo. Ano bang nangyayari ngayon para dito What's happening? para sa nalalapit nating midterm elections. Nasa linya po natin walang iba kundi si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Good morning, Chairman Garcia, sir. Magandang umaga po, Sir Christian, Ma'am Tuesday, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Oh, sir, alam nyo kanina, Chairman, sabi ko nga parang nararamdaman ko yung COMELEC ba? Kasi ang nakikita namin, Chairman Garcia, parang naiipit ang COMELEC dito sa ilang usapin habang papalapit na yung eleksyon natin. Paano kaya ito tinutugunan ngayon ng COMELEC? Halimbawa, Chairman, yung desisyon ba ng Korte Suprema na nagbabasura dito sa mga disqualification case, laban sa ilang kandidato, TRO, without mentioning names, Chairman, ha. So, paano ba ang ginagawa nyo ngayon sa mga ganitong hamon na natatanggap po ng COMELEC? Ma'am Tuesday, Sir Christian, ito muna liwanagin natin. Alam niyo po, 117 ang dinisqualify ng COMELEC sa pagiging nuisance ng mga kandidato sa senador. At halos po 200 naman ang hindi pinagbigyan ng COMELEC na mga nag-file ng accreditation bilang party list para makapag-participate sa party list election, at mahigit 100 ang dinisqualify ng COMELEC sa pagiging nuisance o kaya naman lack of presidency o kaya naman pang ibang grounds sa mga local candidates. Malamang-lamang po, Ma'am Christian, Sir Christian, Ma'am Tuesday, lahat pong halos yan ay pumunta sa Korte Suprema. So, ibig sabihin, ito po ay kauna-una ang pagkakataon sa kasaysayan ng COMELEC na wala kaming pending na kaso kahit isa sa ating pong nuisance cases. Samantalang dati, nasisisi ang COMELEC na matatapos na uli ang another election, hindi pa natatapos ang mga kaso. Ito po, minarapat namin na desisyonan. Kung tutuusin, Ma'am Tuesday, Sir Christian, pwede nga namin hindi desisyonan para hindi makakuha ng TRO na lang ang kahit na sinong kandidato. Kaya lang, yung po ay pagtalima lang sa ating pong tungkulin, kaya natin ginagawa upang kahit paano wala namang masabi ang mga kababayan natin. Ngayon po, tama po kayo, na TRO po tayo, isa po ang national candidate at lumalabas po 4 nung una na local candidates at another 3 nung isang araw naman para sa local candidate. Wala po kaming problema, Tuesday, Sir Christian, sa local candidate sapagkat hindi pa naman kami nag-iimprenta doon sa mga balota, sa mga lugar kung saan sila naandon, yung mga bayan o syudad o probinsya. Nagka-problema lang po talaga kami doon sa national candidate sapagkat siyempre po nasimula na at siyempre kinakailangan isama yung pangalan na yan. Gusto ko rin pong ipaalala sa lahat, huwag po ninyong sisisihin ng Korte Suprema. Kasi po alam nyo, ito po parte ng isang proseso. Talaga pong yan ay expected na may mga ganyan. Maaari makakuha ng TRO, maaari hindi. Kasi kung tutuusin, 117 yun na kandidato sa senador, bakit isa lamang? So ibig sabihin po, talagang part po yan ng proseso. Kinakailangan lang ang COMELEC ay mag-respond kaagad. Kaya po noong malaman natin, in-announce po ng Korte Suprema na may TRO nga lalo sa national candidate, ay minarapat natin ihinto kagad ang printing upang hindi pa mas lalong dumami ang iniimprenta po natin. So, yan po ang present na senaryo natin. At again, sa Miyerkules na darating, tayo po ay magsisimula na muli, back to zero, sa pag-iimprenta ng mga balota. Paano, Chairman? Halimbawa, may sumunod na naman, nakapag-print na kayo ulit. 117. Oo. Hindi ba... Di ba? Parang... Right on track ba? Ngayon po, siyempre ngayon hindi na po tayo masyadong on track na dahil nga sa 2 linggong nawala sa atin, medyo sumablay na po tayo doon sa timeline natin. Pero huwag po mag-alala lang sa habol po natin, may mga contingency measure naman po tayo. Doon sa katanungan niyo po, Ma'am Tuesday kanina, paano kung meron na naman? Basta hanggang kaya po ng COMELEC, we have to always respect the Supreme Court. We have to follow the Supreme Court. Nung po mga nakaraang mga eleksyon, may nangyari na pong ganyan din. Ang COMELEC ay nakakuha rin ng TRO, isang kandidato para sa Vice President noong 2016. Meron pang ang kandidato sa party list, yung Ladlad at saka yung PGBI at saka yung mga iba pang nakakuha, pero hindi po sumunod o tumalima ang COMELEC at that time. Kasi nga po nasa kalagitnaan ng pag-iimprenta ng balota. Na-cite in contempt ang buong komisyon noon, Sir Christian, Ma'am Tuesday. Pero siyempre sa kasalukuyan, ayaw po natin mangyari yan sapagkat yung pagkilala sa kapangyarihan ng Supreme Court pa rin ang dapat na manaig sa katulad naming ahensya ng pamahalaan. Hanggang kaya po, tayo ay susunod at tatalima. Pero Chairman, yung mga ganyang mga nangyayari, sabi nyo nga,
bahagi yan ng proseso. Yan bang budget para naman dyan sa reprinting ng ballots? Anticipated yun na ba yung mga ganyang pangyayari? Na-incorporate ba yung budget doon sa possible reprinting ng mga ballots? Dagdag gastos, eh. Kung nangyari na nga, Oo. yung mga ganyan. Hindi po natin yan na-anticipate yung tungkol sa mga dagdag na gastos. Subalit alam niyo po, ang COMELEC kasi ay isang constitutional body na ang ibig sabihin meron kaming tinatawag na fiscal autonomy. Pwede po kami mag-realign ng budget namin base sa isang existing na item. So pwede po namin gawin yan. Kaya lang, siyempre, masasakripisyo po yung item na pagkukuhanan po Yes. ng ganyan. Po talaga po yung sa national, hindi po talaga namin na-anticipate. Yung sa local, alam namin may posibilidad na makakuha ng TRO, yung kahit isa o dalawa. So okay lang naman po yan. Dapat din po malaman, Ma'am Tuesday, Sir Christian, ng mga kababayan natin, hindi po ganun kadali ang pag-iimprenta ng balota. Baka po kasi Totoo. akala nung lahat, babaguhin mo lang yung pangalan. Hindi po. Alam niyo po kung bakit meron pong tinatawag na election management system. Kasi po automated po ang printing natin, automated ang election natin. So, kinakailangan baguhin po namin yung buong election management system para makapag-imprenta ng balota dahil hindi po mag-iimprenta ang machine kung ito ay hindi nakabase sa tamang election management. Tapos po, babaguhin namin yung database at pagkatapos meron tinatawag na isi-serialize yung lahat ng balota. Pagka po na-imprenta yung mga balota, Ma'am Tuesday, Sir Christian, yan po yung isa-isa na tinitingnan, bineverifika ng lahat ng mga mahigit po ng 300 naming tao sa National Printing Office. Isa-isa po yan. Tinitingnan ng haba. Tinitingnan kung tama ba yung kulay, tinitingnan kung tama ba yung mga pangalan, yung bilog dun sa bawat pangalan. So yan po inaalam isa-isa at pagkatapos ay saka po siya ipapasok sa mga machine upang alamin kung tinatanggap ng makina. So ganun po kadamit, ganun po ka-tedious yung ating proseso na ginagawa sa pag-imprenta ng balota. Yung po ang dahilan kung bakit nung tumigil kami, Miyerkules pa ang aming pong resumption sapagkat madami pa po kaming gagawin kasama ang trusted build na tinatawag. Mukhang wala din kayong day off, Chairman. Ngayon ba, Wala. kahit linggo, may nagtatrabaho dyan sa printing office para Ay, dyan? opo, kahit po sa aming warehouse Yun. sa Binyan ay nagtatrabaho sapagkat, for your information po, kulang-kulang Sir Christian ng Tuesday, 2,000 ang ating pong ballot faces sa buong bansa. Ano ibig sabihin doon? Yung bawat mukha po ng mga balota ay magkakaiba sa bawat bayan at syudad. Dahil maaaring pare-pareho ang kandidato sa national at pati yung party list, pero magkakaiba po kasi ang kandidato sa local. At isang balota po tayo. So pinagsama-sama po sa isang balota lang ang lahat. Right. Diyos ko, napaka-komplikado pala niyang mga yan. Paano naman yung, sabi nga ninyo, Chairman, 6 na milyong balota, tama ba? Yung hindi na magagamit dahil nga doon sa desisyon ng Korte Suprema. Tama po kayo, Ma'am Tuesday. Pero sabi po ng iba, sana hinintay na lang ng COMELEC na magkaroon ng ruling or decision ng ating Korte Suprema patungkol po dyan sa mga na-issuehan ng TRO. Pero napakahirap po noon. Hindi mo alam kasi, di ba? Kung sino ang hindi natin i-issuehan. alam. At saka hindi natin alam kung kailan. Kung kailan po darating o kung kailan malilift ang TRO kung meron mang lifting ng TRO. So talaga pong ito, ika nga ipakiramdaman na lang at lakasan ng loob. Pero dapat po kasi hindi maunsyami yung ating mga paghahanda dahil remember po, 71 million ballots po ang iimprenta ng COMELEC at yan po ay dapat matapos namin base sa aming estima nung una na 77 araw. Kung ako yung nakapanayam, Ma'am Tuesday, nung mga nakaraan, 77 days at dapat ay matapos ang printing sana natin ng April 14. Yes. Nung una tayo nagsimula nung Enero 6. So siyempre po yung April 14 ngayon ay maaari hindi na po natin ma-reach yung malamang po lumampas tayo sa April 14 sa pag-iimprenta. Pero, hahabol naman alam niyo yon, yung bago kayo mag-distribute ng mga balota. Kasi it takes Ay, time opo, din alam also niyo, yung distribution eh. Ay, pinakamahirap po actually ang distribution, Sir Ayun nga. Christian. Ma'am Tuesday, meron diyang binabangka, meron talaga namang Yung logistics. ka ng mga kabayo at para lang maitaas sa pinakaliblib na lugar ng ating bansa. Po yung pong printing ng balota, meron po kasing mga 4 pang makina sa NPO. Plano na po natin gamitin ang lahat-lahat ng makina ng NPO at yung 2 bagong makina na dinala naman ng Miro system. So para po hopefully ay makagawa ng paraan na madoble man lang ang production output sa bawat araw. Baga, i-maximize na lahat ng makina na pwedeng gamitin. Tama yun, Chairman, lahat na ng makina
kailangan magamit na para lang Tama makahabol. po, Ma'am Tuesday at Sir Christian. Opo. Mayroon pa bang ibang technical concerns ang COMELEC bago Yes dumating po, yung yan po ang Mayo? gagawin po natin. At Opo. Go ahead, Chairman. Nawawala si Chairman. Siyempre po, Ayan. nung kami po huminto sa printing ng balota, siyempre po nung tayo huminto sa printing ng balota, hello po. Sige po. Go Go ahead, ahead, Chairman. Naririnig po Hello namin po. kayo. Naririnig namin kayo, Hello? Chairman. Go ahead, Chairman. Mukhang may problema sa linya ng komunikasyon. Balikan natin si Chairman, no? Medyo Chairman. nade-delay yata yung dating natin sa So, kanya. April pala yung target nila April na 14. ma-hit. Oo. So with this, malamang baka maging April 20. April. Siguro naman ma-achieve bago mag-May 10, no? Pero ang tanong ko nga sana sabi nga kay yung Chairman, delivery and distribution, kailangan. beside that, ang tanong ko nga sana kay Chairman, paano kung by February may TRO na naman? Ayun nga yung tanong ko kanina. Oo. Diba? Back to zero ulit. Yun na nga, ang problema. Nasa linya na ulit natin si Chairman Garcia. Chairman? Mhm. Opo. Ayan. Siyempre po, Ma'am Tuesday, Sir Christian, nung po tayo huminto sa printing ng balota, may Opo. mga kaakibat po mga aktibidad Mhm. na kinakailangan i-reset din at i-move. Katulad po halimbawa, Sir Christian, Ma'am Tuesday, yung tinatawag na mock election. Yung po mock election, pagsusubok ng lahat ng makina, Correct. gagamit tayo ng mga tunay na Actual. teachers na maglilingkod sa araw ng eleksyon at mga botante. So yan po ay na-move din po natin. At the same time, yung pong mga ginagawa natin para sa overseas voting, yan po ay na-reset din dahil nga po sa pag-move din po ng ating pong printing ng balota. So, yung isang aktibidad ay may mga kaakibat na mga aktibidad pa na kinakailangan i-reset at i-move para lang po mapagbigyan muna na ma-imprenta yung mga balota. Dapat din po malaman ng lahat, Sir Christian, Ma'am Tuesday. Siyempre po, nung pumasok yung pangalan ng bagong kandidato na inutos po sa atin na isama dapat, mag-a-adjust po ng numero. Correct. Yung lahat ng mga pangalan pagkatapos ng letter M. Letter M po kasi yung pangalan, first name, noong nagsisimula nung mismong pinapapasok na pangalan. So siyempre po, mag-a-adjust po ang lahat ng numero at napakaswerte lang po talaga na nag-withdraw officially si Governor Chavit Singson at maraming salamat sa kanya sapagkat otherwise, kung hindi po siya nag-withdraw, at officially, ang mangyayari po yung mula sa letter M hanggang sa kahuli-hulian ay at maapektuhan po. Ngayon po, ang apektado lang ay mula sa letter M at doon sa letter S na yung pagitan na yon kung saan nag-withdraw si Governor Chavit Singson. So yan po, paano ko nakapag-imprenta ka na ng mga campaign materials o kaya mga gamit mo handa na, mag-uulit po sila ng lahat ng mga at magastos po yun. Oo. Sabi ni Christian kanina, Chairman. Chair, may habol lang ako tungkol dun sa pangalan, no, yung pagkasunod-sunod. Meron kasing panukala Tuesday na yung mga, di ba, nag-TRO, idagbalik yung pangalan, ilagay na lang daw sa huli. Sa huli ng balota para hindi na mag-imprenta Hindi ng na bago. magalaw yung Oo, dating oo. Pwede pagkakasunod. ba yun, Chair? Alam niyo po, nalaman po natin yung panukala at naintindihan po talaga namin yung kanilang nararamdaman nung nagpanukala. Pero siyempre po dahil mag-uulit ka na rin lang naman ng printing, pagka po nilagay namin sa kahulihan yung pangalan, napakalalo pa kami ma-second PRO nung mismong taong nakakuha ng Dahil ng kailangan PRO na yan. Kasi Oo, opo talagang magrereklamo din alphabetical yun. po Mababayulit po yung equal protection at yung kanyang karapatan para ang dating na discriminate naman at saka paano naman namin po ilalagay samantalang nabaliwala naman po yung 6 na milyon na balota na una pong na-imprenta. Talaga pong alphabetical ang arrangement natin, lalo na pagkakandidato for senators at mga sanggunian, kahit po sa ibang posisyon, national man at local, maliban sa party list na niraraffle po natin. Yun. So maliban dyan, Chairman Garcia, ano pa yung ibang concerns ninyo bago dumating itong eleksyon na kailangan habulin nyo? Nag-reset din po tayo ng training ng ating mga guro. Yun. Kinakailangan po kasi i-train natin ang lahat ng guro na magsisilbi sa araw ng eleksyon. Mga 1 milyon po lahat sila sa buong Pilipinas. So dahil nga po sa yung mga mismong test ballots namin, training ballots namin ay kinakailangan i-reprint din. And so kinakailangan i-move po namin yung mismong training din sa kanila. At saka kailangan nila talaga mag-training, Chairman, dahil bago itong system natin, di ba? Yung Iba, Miro. yung Oo. makina. Opo, at remember po, paninindigan at saka ipagpupursigihan ng inyong COMELEC, yung pong early voting, alas 5 ng umaga hanggang alas 7, ay pabubutohin natin yung mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao, exclusive para po sa kanila. Meron po tayong mall voting,
nagagawin na rin po natin sa buong bansa. Sa mall na po natin pabubutuhin yung ilang mga kababayan natin. At siyempre, meron din po tayong internet voting para naman po sa mga kababayan natin abroad. Kaya po, pati po yung system doon ay kinakailangan din po naming ayusin sapagkat siyempre wala po yung pangalan ng kandidato na pinapasama po sa atin. So marami palang bago ngayong eleksyon na ito, Chairman, ano? Ay, opo, pati nga po yung ito po, commitment natin, Voters Information Sheet, 4 na pahina po yan, na maliliit na papel. Yan po ay ibibigay natin sa lahat ng mga botante natin sa buong Pilipinas upang naandun po nakalista sino ang mga kandidato. At the same time, papaano bumoto, saan kayo boboto, anong presinto yung pagboto nyo. Pero mamimigay na po tayo ngayon, i-distribute po natin yan mga bandang Marso ng taon na ito upang mas maaga. At the same time, yung pong lahat ng mga pangalan natin sa labas ng presinto ngayon, makikita niyo po, may pictures niyo po, colored pa, para mas madali ang paghahanap. By March yan, Chairman, makikita na namin. Halimbawa, saan kami boboto, saan presinto, paano namin makikita? Opo, papadalhan po kayo ng tinatawag na Voters Information Sheet. Bawat isang botante, sisiguraduhin po natin yan. Kaya kasama rin po yan sa i-imprenta po namin na 68.4 million na mga Voters Information Sheet. 4 na papahina po yan, mabibigay po sa bawat isa. Nandun din po yung mga pangalan ng mga local candidates ninyo para mas maaga kayo makapamili kagad at pwedeng yun ang daladalan nyo pag kayo ay pupunta sa bawat presinto sa araw ng eleksyon. Of course, meron pa rin po tayong precinct finder. Yung po mga yung magagaling po sa sa internet. 2 linggo lang po bago mag-eleksyon natin mailalabas yun, Sir Christian, Ma'am Tuesday. Sapagkat, nung nakaraan kasi, alam niyo po bang 35 million ang attempts na tinanggap ng ating pong precinct finder para ma-hack. Subalit hindi po naging successful yan. Kaya kinakailangan pong medyo mas late natin konti ilalabas yan. Oo. Kasi pwede rin masabotahe, Chairman, yung mga information doon. Chairman, may patanong dito yung ilang kasamahan namin. Paano daw yung mga nag-apply sa Register Anywhere program? Kasama na raw ba yan doon sa bibigyan ng information sheet? Tama ba? Ay, opo. Kung wala po kayong natanggap na isang notice para dumalo sa isang pagdinig sa mga local COMELEC ninyo, automatically po, approved na po yan. Huwag po kayong mag-alala. Sapagkat, kapag po kasi may nagque-question o nag-o-oppose sa inyo, padadalhan po kayo ng notice ng Election Registration Board ng bawat bayan o syudad upang dumalo sa isang pagdinig at idepensa ang sarili nyo kung bakit kayo dapat narehistro o bakit hindi dapat irehistro. Ayun naman pala. So once pag wala ka natanggap, automatic nakakaboto. Pasok ka na doon. Yon, gano'n naman pala yun. At alam niyo po, 50,000 po yan. 50,000 yan sila lahat na nag-avail ng registration anywhere. Tsaka kasama na dyan, Chairman, yung mga bagong butante ba na mga kabataan? Ay, opo. At saka, Ma'am Tuesday, Sir Christian, meron po tayong registration ngayon darating na Pebrero para naman sa mga local absentee voters. Mga nasa pamahalaan, nasa miyembro ng media, sa miyembro ng armed forces, opo, na makakaboto na mas maaga sapagkat hindi sila available sa panahon ng eleksyon dahil sa mga trabaho po nila. Tama, kasama yata kami dyan, Chairman. Alam mo niyo naman kami, pagka ganyan, nag-iikot din kami. Hindi kami makaboto. Kasama si Chairman, nag-iikot. Ay, opo. Opo, kaya po iniinganyo ko yung mga local absentee voters, lalo yung mga nasa gobyerno, yung mga in charge sa mismong araw ng eleksyon, na magparehistro po tayo para mas maaga tayo makakaboto. Right. Nabanggit nyo kanina, Chairman, itong mga training kanyo sa mga guro. And speaking of guro, yung update natin, Chairman, sa usapin ng kanilang honoraria, ito ba ay nasolusyonan na ba o natugunan na ba yung concerns nila na yung mga guro natin para sa ating mga kapuso, sila po yung magsisilbing election supervisors, di ba? Usually, Chairman, yung honorarium ang kanilang concern. Alam niyo po, nagkaroon tayo ng dialogo sa ACT teachers at saka po sa mga ibang cause-oriented groups. Sinabi po natin na pinaglaban ng COMELEC po yung tinatawag na increase sa honoraria dito sa aming budget, bagamat kami ay natanggalan ng 14 billion pesos, pero na-retain po yung ating ipinaglaban na 2,000 dagdag across the board sa lahat ng guro sa buong Pilipinas. At the same time, ay pinanukala po ng inyong lingkod yung pagtataas din ng tinatawag na yung pong service incentive leave. Pagka po kasi nagsilbi ka, merong 5 araw na service incentive leave na ibibigay sa iyo. Pinropose po natin na 10 araw na ito at ito po inaprubahan mismo ng COMELEC and Bank din. Siyempre, meron po tayong naka-standby na 500,000 per teacher kung sakasakali pong may mangyari po sa kanila hindi po natin inaasahan. Parang pagka insurance. naman po
Opo, pagka naman po injuries, 300,000 naman po. So, yan po ay mga binibigay natin. Maaari pong hindi sapat talaga sa kabayanihan na pinapakita nila. Subalit patuloy po natin ilalaban kahit po yung yung tax exemption sa kanilang tatanggapin para sa election duties. Opo. Itong mga nabanggit ninyo, ngayon lang din po ba ito ipatutupad? Ngayong, kumbaga first time na magkakaroon nito, halimbawa yung 5,000 pesos kanyo na 500,000 na parang insurance, wala naman sanang mangyari. Ano po? At saka 300,000 pag injured. First time po ba yan na ipatutupad? Meron na rin po dati, pero ito po yung mga bago, yung iba po natin sinabi, mga bago lahat yan, sapagkat dapat po talaga lagi po nating hindi kinakalimutan yung kabayanihan na yan ng mga guro at kaya po sinasama natin. In fact, pinopropose ko nga po kahit yung mga ibang nagseserve sa eleksyon na mga nasa pamahalaan na bigyan din ng mga service incentive leave. Katulad halimbawa ng mga Bureau of Fire Protection personnel. Katulad halimbawa ng mga barangay tanod na nagpapamaintain ng peace and order. Hindi po ba nararapat lamang na masuklian naman kahit man lang hindi allowance, kahit man lang mga ganyang klaseng benepisyo dahil yan naman po yung utang natin sa kanila. Approved na pa yan, Chairman? O panukala nyo pa lang? Ay, yung po ipinanukala, in-approve na po ng NBank yung mga pagtataas ng service incentive leave. Pero po yung sa tax exemption, siyempre po, kakailanganin po talaga ng batas dyan para ma-exempt yung mga guru natin doon sa election duties. Kaliit naman po ng kinikita nila na sana po wag na mabawasan ng tax kasi isipin niyo po kung ang chairman ng board, electoral board, ay 12,000 kahit na-increase natin. Pag binawasan niyo po yan ng 20% na tax, parang yung itinaas po natin, yun na rin po yung binawas sa tax. So sana sana naman po ay hindi na po sila matax kapagkat kailangan din nila nung mismong allowance na yon. Correct. So itong 2,000 piso, sabi nyo, across the board na itataas sa honoraria nila. Effective na yan itong darating na eleksyon, Chairman? Opo, effective po yan. Effective na po at sinisigurado natin katulad ng ginawa natin nung national and local election ng 2022 at ang barangay and SK election ng 2023 na wala pong delay sa kahit isa sa pagpapabigay po natin. Talaga pong sinigurado namin na bago mag-10 araw after the election, lahat ng buong kaguruan na naglingkod ay matatanggap eksakto yung mga honoraria nila. Alright. So, may tanong ka pa, Christian? Last, yung tungkol lang dun sa gun ban. 1 week since pinatupad natin yung gun ban, Chairman, may update ba tayo? Ilan yung nahuli? Ilan yung nasita dito sa gun ban? Nako, alam niyo po talaga madami matitigas ang ulo, Sir Christian, Ma'am Tuesday. Mahigit na pong 140 ang mga barel na nakumpiska, nasa wata ng ating pong PNP. At the same time, halos po 40 mahigit ang mga naaresto naman dahil nga sa paglabag sa gun ban. At nagpapasalamat tayo sa Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard, sa Bureau of Fire Protection, na mga nagmamando ng ating pong mga checkpoints. Alam nyo, kahit isang reklamo, wala po tayong nadinig na reklamo na pang-aabuso. Talagang sumusunod sila sa ating pong patakaran at lalong-lalo na po yung mismong plain view doctrine na pinapatupad natin. Sa mga kababayan po natin na naiistorbo, medyo konting pasensya na po. Alam niyo, para sa atin naman po yan at kita niyo po nagiging matiwasay ang buong bansa dahil sa ginagawa at pinapatupad nating checkpoint. At sana hanggang mag-election tayo, hanggang may mga may madeklarang nanalo, maging mapayapa ang pangkabuang proseso. Teka, Chairman, ang airgun daw o yung laruan na barel ay bawal na rin? Yung airgun po talagang yan ay pinagbabawal at may desisyon ng Korte Suprema dyan. Graded weapon nga po pinagbabawal. Yung laruang barel, alam niyo po, pag talagang tunay naman pag nakita mo, ayan pinagbabawal. Pero kung plastic naman, kulay pula at kulay green naman yung mismo plastic. Mukha naman, hindi na po talaga yon. Pero alam niyo po, ito po sasamantalayin ko pagkakataon, Sir Christian, ng Tuesday. Sana po patuloy ang ating panawagan sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines. Mabuwag ang lahat ng private armed groups sa buong bansa. Hindi po tayo matiwasay hanggat naandyan ang mga yan. Sila ang mananakot, sila ang gagamitin sa pabibili ng boto, sila ang gagamitin upang ang mga kababayan natin ay hindi bumoto sa araw ng eleksyon. Dapat mawala ang mga yan dito sa ating bansa. Ayan. So, parte naman na po ng responsibilidad ng PNP-AFP yan. At syempre, kasama sila sa mga makakapanayam natin sa mga susunod na panahon tungkol naman dyan. With that, Chairman Garcia, sir, salamat po sa oras po ninyo at lagi po kayong naandyan.
Salamat po, Ma'am Tuesday. Sir Christian, ako mabuhay po kayo sa inyong programa. Salamat po. Salamat po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Chairman George Erwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Babalik po kami ang oras. Hilingan, walang pinopro